So itong si Mirasol ay nananatili sa tropical depression category at kaninang 10 p.m. ito ay huling namataan sa layong 65 kilometers southeast ng Kasiguran, Aurora. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot na 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 20 kilometers per hour. Mamaya po, i-discuss po natin yung possible na track neto ni Mirasol. Samantala, yung low pressure area na binantayan natin ng mga nakaraang araw dito sa ating West Philippine Sea ay tuluyan na nag-dissipate. Pero meron tayong panibagong low pressure area na binabantayan dito sa labas ng ating PAR at ito'y huling namataan kaninang 8 p.m. sa layong 1,320 kilometers east ng southeastern Luzon. Kung makikita po natin, naka-orange po itong bilog, meaning medium chance po ito na maging isang ganap na bagyo. Mababa ang chance na maging ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero nakikita natin sa mga susunod na araw, mataas ang chance na ito ay maging isang ganap na bagyo. Dahil dito, may posibilidad na may bagyo po ulit tayo next week. Samantala, dahil dito meron po tayong bagyo, meron din tayong southwest monsoon or habagat na nakakaapekto dito sa may Palawan, western section ng Visayas at Mindanao. Dahil dito po kay Mirasol na tropical depression, ang pinakamataas po nating itataas na tropical cyclone wind signal ay number 1 po muna. So inaasahan natin yung malalakas na hangin dulot nito ni Mirasol dito sa may Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, northern at eastern portion ng Nueva Vizcaya, northern at central portion ng Aurora. Pati na rin dito sa may Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, Polillo Islands at northern portion ng Camarines Norte. Ito po yung tinggil po sa hangin na dala nito ni Mirasol.